In the last year, around 5,200 Muslim men people. are allowed The to word wear jihad Islam is mentioned in the As in how women in Islam wear veil And Quran because in Islam men is was the taken only religious respectfully. scripture on the face of the earth which says marry only one. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali amin. Mr. Bro, Selamat bro. sa inyo po, Ustad, inshallah may tatanong po ako patungkol dito sa balbas nating mga Muslim. Masya Allah. Inshallah hari ini bersama natin tayo sa Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro, hindi ka pasok tayo dito sa office. Hindi natin pag-usapan yung tinatanong. Hindi ka bro. Assalamualaikum. Balik ka, pumuna kayo. Assalamualaikum. Masya Allah, dito pala si Muhammad. Assalamualaikum ya akhi. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Kumusta na Muhammad? Alhamdulillah, Syekh. Masya Allah. Bro, ano bang maipaglilingkod natin? Ano nga tinatanong mo kanina? Yeah, Sheikh, dun patungkol dun sa pagpapatubo ng balbas nating mga Muslim. May nagtanong po kasi sa akin na mukha daw, nag-Muslim lang ako, mukha lang daw akong terorista. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ito yung isa sa mga maling konsepto na ibinabato sa Islam na inililink ang salitang terorismo o yung mga salita na may kinalaman dito dun sa mga tao na mahahaba ang balbas. Katulad ng tinatanong, minsan baka masaktan kayo kasi may mga tao na sinasabi na nagpatubo ka ng balbas, mukha kang terorista, katulad ng binanggit mo. Anyway, gusto ko ibahagi sa inyo yung total, wala naman tayong gagawin. Ituturo ko rin sa inyo para maibahagi nyo sa iba, lalo na kapag kayo ay tinatanong ng mga tao tungkol dito sa bagay na yun. Actually, meron akong ilang file na naipon tungkol sa pananaw ng Islam sa terrorism o yung terorismo. Ito ba ay bahagi ng relihiyong Islam? Itinuturo ba sa Islam ang pananakot o ang terorismo? So, inshallah, pag-aralan natin at nang sa ganun, maibahagi nyo rin sa iba. Unang-una sa lahat, ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Ito ay galing sa Diyos, ang ating tagapaglikha, si Allah. Isa sa mga pangalan niya ay As-Salam. Kaya meron tayong dua after ang salam, Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya Allah, ikaw ang kapayapaan, sa'yo nagmumula ang kapayapaan. So, nais natin sa Islam, sa pagitan ng ating tagapaglikha at nating mga nilikha, ang kapayapaan. And then tayong mga tao, gusto natin na payapa rin yung pamumuhay natin. Kaya nga alhamdulillah, isa sa mga katuruan ng Islam na tayo ay magbatian ng kapayapaan. So ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Hindi ito relihiyon ng pananakot o kaya ay katulad ng binabanggit nila ng mga masamang term na barbaro o madudugong gawain na ginagawa ng mga Muslim, mga maling pananaw nila tungkol sa Islam. Ang lahat ng bagay na may kinalaman sa pananakot, paninira, pamiminsala, ito ay walang puwang sa Islam at mahigpit na ipinagbabawal ito ng ating pananampalataya. Okay? Sa halip, si Allah subhanahu wa ta'ala, ang ating Panginoon, ay nagbigay ng batas tungkol sa pangangalaga ng buhay ng tao. At kapag ang isang tao raw ay nakatulong para pahabain o kaya ay tulungan ang buhay ng isang tao, parang binuhay niya ang buong sangkatauhan. Anyway, basahin natin yung aya para mas lalong maging malinaw sa atin. Merong aya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Ma'idah, yung aya ay 32 kung di ako nagkakamali. Sabi niya, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Sabi nito ni Allah subhanahu wa ta'ala, sino man ang pumatay, pumaslang ng isang kaluluwa, ng buhay, na kung saan ay ipinagbawal ni Allah subhanahu wa ta'ala na paslangin yung buhay na yun, sabihin sagrado, haram na nagalawin, pinsalain, o kaya ay magdulot ng kasamaan sa kalupaan.
Ano sabi ni Allah? Sabi niya, parang pinatay niya ang buong sangkatauhan. Kapag daw pumaslang, pumatay ng isang buhay na ipinagbawal ni Allah na patayin, ay parang pinatay mo na ang lahat ng tao. Sabi niya, waman ahyaha, faka'annama ahyan nasa jami'an. At sino man na bumuhay, o ikaw ay makatulong, o dahilan ka ng pagbuhay ng isang tao, halimbawa na aksidente, o kaya mga nagtatrabaho sa ospital na ginagamot nila o tinutulungan nila yung mga tao na mapahaba pa yung buhay, sabi niya, parang binuhay mo na rin ang buong sangkatauhan. So napakaganda ng dakilang katuruan ng Islam tungkol dito, na ang buhay ng mga tao ay sagrado, maliban na lamang doon sa mga tao na pinahintulutan ng Islam na ito ay kuhanin. So sa Islam, laging iniingatan, laging pinangangalagaan ang kapayapaan, ang buhay, at ang mga bagay na may kinalaman sa buhay ng tao. Actually, kabilang pa rin dito, mahigpit na itinuro ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa napakaraming pagkakataon. Lalo na kahit sa panahon ng digmaan o labanan. Na kung saan, kapag nag-i-exist ang labanan, ipinagbawal ni Propeta Muhammad wasallam na galawin, na pinsalain, na saktan, na patayin, especially ang mga kababaihan at ang mga kabataan. Sa napakaraming okasyon. So how much more sa panahon na walang digmaan? So mas sagrado o mas kailangan nating ingatan, mas kailangan natin pangalagaan ang buhay ng mga tao na to. Merong tatlong uri ng mga tao na naninirahan o nakikisalamuha sa mga Muslim. Ba't hindi natin tatalakayin lahat? Yung kabilang lang dun yung isa yung tinatawag na mu'ahad. Yung mga mu'ahad, sa wikang Arabic, sila yung mga non-Muslim, anumang relihiyon yan na hindi Islam, na may kasunduan sa pagitan nating mga Muslim, sa gobyerno ng Islam, at sa pagitan nila. Ibig sabihin ng kasunduan na walang mangyayaring labanan, digmaan, at hindi yun lalabagin. Yung mga tao na yon ay iniingatan natin yung kanilang buhay. Kahit sila ay mga hindi Muslim. Iniingatan, ibig sabihin, hindi mo pa pwedeng pinsalain, hindi pa pwedeng saktan, hindi pa pwedeng patayin. Sa halip, sabi ni Propeta Muhammad wasallam, man qatala mu'ahadan, lam yarih raihatul jannah yawmal qiyamah. Sabi niya, sino man ang pumatay ng mu'ahad, yung mga tao na kung saan may kasunduan sa pagitan natin, at sa pagitan nila, yung Muslim na yun, hindi niya maaamoy man lang ang amoy ng paraiso sa kabilang buhay. Si Abu Bakar, radiyallahu anhu, yung unang khalifa ng Islam, siya yung sumunod na pinuno ng mga Muslim, matapos na pumanaw o mamatay ang ating propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Etong mga batas na to, in-establish na nung kapanahonan pa ni Propeta Muhammad alaihi salatu wasalam. At mahigpit na ipinatutupad ng mga pinuno na sumunod matapos na siya ay lumisan dito sa lupa. So si Abu Bakar, sinabi niya, nung kapanahonan niya, sabi niya, o kayong mga tao, magbibigay ako sa inyo ng mga dakila at sagradong batas sa panahon ng labanan, ha? Kapag merong nag-i-exist na digmaan. Sabi niya, huwag kayong mandaraya. Sabihin, huwag kayong magiging tuso, nadadayain niyo yung inyong mga kaaway o inyong mga kalaban. Huwag kayo, sabi niyang, lilihis sa tuwid na daan. Sabi niya, huwag kayong mag-mutilate ng mga dead bodies. Ibig sabihin, yung mutilate, yung katulad ng ginagawa ng ibang mga sundalo o kawal ng digmaan. Halimbawa, after na sila ay magwagi, natagpuan yung mga bangkay ng mga kalaban nila, pinuputulan ng tenga, tinatanggalan ng ilong, pinuputulan ng kamay. Bawal yun sa Islam. Kapag sabi dito sa batas sa Islam, kapag may namatay na kalaban sa digmaan, hindi pwedeng galawin yung kanilang katawan. Naintindihan niyo, bro? Malinaw yun, ha? Sabi pa niya, alayhi salatu wasalam, at nung kanyang mga tagasunod, huwag kayong papatay ng bata. Sanggol, paslit, walang mga muwang na bata, babae o lalaki. O kababaihan, mga babae, iginagalang, inirerespeto, pinapangalagaan sa Islam, kahit hindi sila Muslim. Sabi niya, o yung mga matatandang tao. Sa Islam, napakataas ng paggalang natin sa mga nakatatanda. So kahit hindi sila Muslim, hindi sila po pwedeng gambalain, saktan, o kaya ay pinsalain kung sila ay matatagpuan sa panahon ng labanan. Ha? How much more kung hindi panahon ng digmaan. Subhanallah, dito sa mga batas na binabanggit ko sa inyo, at yung kasunod nito, hindi lang buhay ang ligtas sa mga kamay ng mga Muslim, kahit pa yung mga mandirigma nila. Doon sa batas na yon,
pinagutos ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam at ng mga sumunod sa kanya, sabi niya, huwag kayong puputol, maninira ng mga puno, ng mga halaman. Maliban na lamang, sabi niya, kung ito ay inyong kakainin. Sabi niya, huwag niyong susunugin. May mga tao, pag napunta sa digmaan, sinusunog yung mga pananim ng mga kalaban nila. At totally, pinatay na yung mga tao, binihag yung mga kababaihan, pinaslang pati mga bata, sinunog yung mga bahay, yung mga ari-arian, pati mga puno, para wala silang pakinabangan kung meron mamatitirang buhay. Anong klaseng uri ng pakikitungo to sa kapwa o sa tao? Sila ang nagtataglay ng tinatawag natin na terorismo o yung paglalagay ng takot sa mga tao. Sa Islam, hindi ito po pwedeng gawin ng mga Muslim. Sabi niya, hindi nyo po pwedeng saktan, pinsalain, kuhanin yung kanilang mga alagang hayop. Subhanallah, sabi niya, kung meron kayong mga makikitang mga tao na naglilingkod sa simbahan o mga bahay dalanginan, tinutawag dito mga pari marahil, mga pastor, mga rabay, natagpuan nyo sila, panahon ng digmaan na, leave them. Iwanan nyo sila, huwag nyo silang pakikialaman, huwag nyo silang sasaktan. Ganon sila iniingatan ng Islam. Sa panahon na nag-i-exist ang labanan. So how much more kapag panahon ng kapayapaan o kaya ay wala namang namamagitan sa pagitan natin at sa pagitan nila na anumang hidwaan o kaya ay labanan, wallahu ta'ala alam. Mashallah. Jazakallahu khairan. Okay, ako. Ustad, meron lang po ako dadagdag regarding sa suicide bombing. Marahil ito na rin po ang dahilan na kung bakit ayaw tanggapin ng pamilya ko yung Islam. Sa mga narinig nila tungkol sa mga suicide bombing na mga gawain ng mga Muslim, sabi nila. So ano pong katuran ng meron yung tungkol dyan sa suicide bombing? Mashallah, maganda yung tanong mo, Brother Amin. May kaugnayan pa rin dun sa tinatanong ni Brother Muhammad, tungkol dun sa suicide bombing, kung saan, let's say, may gumawa na Muslim, nagsuot ng bomba, ng anumang makapipinsala sa iba, sa katawan niya, and then pumunta sa mga publikong lugar, halimbawa sa mga bus station, sa palengke, sa mall. Ano ba ang pananaw ng Islam tungkol dito? Ito ba'y pinapahintulutan? Itinuturo ba ito ng Islam? Etong nakakatawa pagka may sumabog dito, pinpointed agad mga Muslim. Pag may sumabog doon, turo agad nila mga Muslim. Parang mga Muslim lang ang may kakayanan na gumawa ng mga ganong bagay. But regarding sa Islam, katuruan ng Islam tungkol sa suicide bombing, o yung paglalagay ng bomba sa katawan and then pupunta sa mga lugar na publiko para pasabugin yung katawan niya. Actually, hindi lang yung mga tao na gusto niya pinsalain ng mapipinsala, kasama yung tao dun sa mapipinsala. Maring ikamatay niya yun, di ba? Okay, hasakay siya sa sasakyan na may bomba and then pasabugin. Ano ang pananaw ng Islam tungkol dito? Kahit anong larawan pa yan, gusto kong linawin natin yung ating babanggitin dito. Kahit anong larawan pa yung sinasabi nila, kung may mga magkiklaim na ito ay po pwedeng gawin, ito ay maituturing na intihar, yung tinatawag na pagpapakamatay sa Islam. Tama? Pagpapakamatay yun eh. Naglagay ka ng bomba, pumunta ka sa lugar ng mga non-Muslim, gusto mong gumanti, gusto mong magdulot ng pinsala sa kanila, pinasabog mo yung sarili mo, namatay ka, maraming napinsala, maraming namatay. Anong sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran? Sabi niya, wala taqtulu anfusakum. Wala taqtulu anfusakum. Huwag ninyong kikitilin. Huwag ninyong papaslangin. Huwag ninyong papatayin ng inyong mga sarili. Kahit anong paraan pa ng pagpapakamatay ang ginawa, sa halip, kapag ang isang Muslim ay nagpakamatay, sa kahit anong paraan ng pagpapakamatay na ginawa niya, siya ay naharap sa isang malaking parusa at matinding parusa kay Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. Sapagkat merong napatunayang hadith mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya na sino mang tao na sinadya niyang kitilin, patayin yung kanyang sarili sa anumang kaparaanan, siya ay parurusahan sa apoy ng impyerno ng the same na pagpapakamatay na ginawa niya nung siya ay nandito sa lupa at mananatili siya doon. Ito ay narrated ni Imam Bukhari at ni Imam Muslim. Anong sabi dun sa hadith? Sabi ni Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, kung may isang tao na pumunta sa mataas na lugar, bundok o gusali, tumalon para magpakamatay, sa impyerno parurusahan siya na palagi siyang tatalon bilang parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala, and then siya ay mamamatay. Sabi niya kung siya ay nagsaksak ng matalim na bagay sa sarili niya at naging sanhin ng kanyang kamatayan,
parurusahan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala sa apoy ng impyerno, nasasaksakin niya yung kanyang sarili palagi. Sabi niya kung ang ginawa niya ay uminom siya ng lason at siya ay namatay, ay palagi siyang iinom ng lason sa apoy ng impyerno bilang parusa sa kanya ni Allah subhanahu wa ta'ala. So ulitin ko, itong ganitong gawain, anumang larawan niya ng pagpapakamatay ay mahigpit na ipinagbabawal sa ating pananampalataya. Wallahu ta'ala alam. Subhanallah. Bro, kung yung sinasabi ng pamilya mo na ayaw mong tanggapin yung Islam dahil sa suicide bomber, wala namang kinalaman doon ng mga Muslim. Tingnan mo bro yung World War I, yung mga namatay sa panahon ni Hitler. Si Hitler ba Muslim? Hindi naman si Hitler Muslim. At saka yung World War II. Lahat namamatay, maraming namatay. Mashallah. Walang nabigyan ng katarungan si Hitler may kagagawan. Bakit hindi nila napapansin yun? Actually, maganda yung binabanggit ni Muhammad. Pwede niyong idagdag na paliwanag sa kanila. Lagi niyong tinuturo yung mga Muslim. Bakit pagka merong suicide bombing, kapag merong terrorist attack, pinpointed agad ang mga Muslim? Sabihin niyo, nung unang digmaan pandaigdig, meron bang sangkot na kahit isang Muslim doon o bansang Muslim na naging pasimuno at nagpasimula ng digmaan pandaigdig na kumitil ng maraming buhay? Yung ikalawang digmaan pandaigdig, may bansang Islamiko ba ron na sumali, nakiramay at pumaslang ng maraming buhay? Wala, hindi ba? Puro sa kanila lahat yun ang galing. Mashallah, jazakallahu khairan Muhammad dun sa ibinigay mo na dagdag na kaalaman. Inshallah, yakin, naging malinaw na yung tanong. Sa kala ko yung Chef. Waya po, inshallah. Pagka may mga bagay kayong gustong liwanagin, gustong itanong, at kayo ay nag-aalinlangan o wala kayong sapat na kaalaman, huwag kayong mag-aatubili na magtanong. Kaya susi yun para kayo ay matuto. At yung mga tao nagtatanong, sila yung mas maraming natututunan tungkol sa Islam. So inshallah, dalangin ko kay Allah subhanahu wa ta'ala na nawa ako at kayo ay laging pagkalooban ng karunungan, yung papakinabangan natin, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay. At inshallah, magkasama-sama tayo, hindi lang dito sa mundong ito, maging sa kabilang buhay, kasama ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullah khairan.